Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So muli, isang magandang gabi sa bawat isa po sa atin dito sa Pilipinas. At yan po sa ibang bansa, magandang araw, umaga. Ano man po ang inyong oras ngayon, mabati po kami ng isang paalam. So tayo po ay narito sa ating subject na Pastoral Theology for the 21st Century Church. So ngayon, napakaganda po ng ating tinalakay ng nakaraan. At yun po ay nagpakita noong mga biblical foundation bilang mga pastor. Saka po yung ating spiritual life and character formation. So, napakahalaga. At ito ay ating nabalik tanaw, no? Naalaala natin yung mga nakaraan po na buhay, lalong-lalo na doon po sa mga spiritual life and character formation. So ngayon po, ating module ngayon ay may pabagat na pastoral, preaching, and teaching. No? At ito po ay napapanahon kasi tayo po ay mga mangangaral ng ating Panginoon. At doon po sa mga maiedad na sa ministry, kayo po ay matagal na sa ministry, alam ko naman po na ito ay ating nagagawa ng magandang resulta pagdating dito po sa preaching and teaching. At doon naman po sa mga leaders o kaya po ay mga nagsisimula, napakahalaga po nito dahil dito po ay muling papakita sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin bilang isang namumuna o humahawak ng iglesia. O di po kaya ay nagbibigay ng isang Bible study o kaya po siya ay nagme-mentor o nagdi-disciple. So dito po ay may babasahin po sa gabing ito. Makikita natin dun sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Sabi po doon, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So, ang ganda po nung sinabi dito sa 2 Timothy. At bilang mga lingkod ng ating Panginoon, napakahalaga na atin pong nabibigyan ng panahon, lalong-lalo na po itong preaching and teaching. Kasi ito po yung heartbeat ng pastoral ministry. No? Ito po ay isang unang-unang gawain ng isang shepherd na pakainin yung tupa ng ating Panginoon o yung kawan ng ating Panginoon. Kaya po si Paul ay nagbigay ng exhortation kay Timothy na sinabi niya doon, preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, sabi niya doon, reprove, exhort with all long sufferings and doctrine. So, bilang isang tagapanguna ng ating Panginoon, yung pangangaral o yung preaching, kung atin po itong i-define, po ay isang biblical and theological context na kung saan po ay nagpipresent ng mensahe ng ating Panginoon. At ang ating goal dito ay maiparating sa kanila yung nais ng Diyos na marinig ng bawat isang dumadalo o kaya nakikinig ng kanyang mga salita. At itong teaching ay isa ring biblical and theological content na ipine-present more detailed and systematic way
for the purpose of explaining and unpacking completely doon sa mga issues na kailangan mabigyan po natin ng linaw o mahimay-himay natin yung salita ng ating Panginoon. So sa module po na ito na ating pinag-aaralan ay makikita natin yung biblical foundation noong tawag na expository preaching and challenges bilang isang mga nagbi-minister dito po sa modernong society natin. At ang role po nito ay to proclaim the gospel na ibinibigay ng salita ng Diyos sa bawat isang tao na kailangang marinig. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timothy na mangaral ka. Sabi doon na ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sabi doon ay tungkol ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So tayo ay tinawag ng ating Panginoon at ito po yung ating trabaho ngayon. Ito yung mandate ng Diyos sa bawat isang mga pastor o kaya yung mga elders o leaders na tumatayo. At napakahalaga na makita natin yung kahalagahan ng proclamation of the gospel at yung role ng technology sa ating kapanahunan. So, itong pastoral preaching and teaching, mga kapatid, ay laging nakapaloob yung tinatawag na biblical and theological content. Laging nakabase doon sa salita ng ating Panginoon. Okay? So, number one, dito ay sabi doon, expository preaching and sermon preparation. Paano ba tayo naghahanda sa ating mga ituturo o ibabahagi sa ating kongregasyon? Napakahalaga po yung preparation noong ating dadalhin na mensahe ng ating Panginoon galing sa kanyang salita. At yung paghahanda noong ating preaching o noong ating sermon ay binibigyan po ito ng napakahalagang oras. Talagang ito po ay ating atin itong paghahandaan. Sabi diyan, number one, preaching as proclamation of truth. So sa pangangaral, dapat ang ipinoproklama ay yung katotohanan na galing sa salita ng ating Panginoon. Kailangan i-present natin yung salita ng Diyos. Kailangan i-explain natin yung salita ng Diyos at atin itong dalhin sa kanila ng tinatawag po nating presenting scripture with clarity and conviction. Ito po yung una, no? So pag ating ibinahagi o nag-present tayo ng salita ng ating Panginoon, dapat nandoon yung kalinawan, nandoon yung maayos na presentation, nandoon yung conviction, at sa bawat sermon, dapat yung communication o yung kailangang naka-communicate sa salita ng Diyos nang merong clarity and boldness na tinatawag. May sinabi po doon si John Stott. Sabi doon, Christian preaching is not the proud performance of an orator, but the humble exposition of a text. So dapat yung mangangaral ay siguraduhin niya na yung tinig ng Diyos ang marinig, hindi yung sa kanyang tinig lamang o kagustuhan. Dapat yung mangangaral ay siguraduhin na ito talaga yung mensahe ng Panginoon
na ipinararating sa bawat isa na nakikinig sa napakahalaga. At ito po ay hindi biro, no? Dahil bilang pastor, ang ating primary task is to proclaim truth. Sabi nga, while proclaiming the truth, sabi daw kahit na ito minsan ay hindi ganun kadali, so dapat naduduin yung katotohanan. At minsan, alam niyo po, yung truth, minsan yan ay masakit pakinggan, lalo na po kapag ang nakikinig ay talagang tinamaan ng salita ng ating Panginoon. Hindi po yan talaga may iwasan kasi ang Diyos talaga ay nangungusap, nagsasalita siya according doon sa nais niyang iparating sa mga tao. Kaya minsan, tinatamaan yung mga nakikinig at sinasabi, sakit naman ng aking narinig. No? Pero dahil nga malinaw at nandun yung conviction, nandun yung conviction na siyang dumadaloy. Kaya sabi niya, tinamaan ako sa preaching. Di po ba minsan kahit tayong mga pastor, pag tayo po ay nakikinig na sermon, ay preaching sa iba o sa kapwa natin pastor, ay sa isang leader, no po. Minsan dumarating din sa atin yan na tayo yung conviction ba ay dumarating sa atin. Dahil yun yung tinig ng ating Panginoon. At minsan ng papo, ang mga tao na nakikinig, ayaw nila nito yung masagi, yung tinatawag natin na ego o kaya ay yung kanilang pakiramdam o yung kanilang puso. Pero wala tayong magagawa mga kapatid. Hindi kailangan ito ay pigilan. Bakit? Kasi napakalino yung sinabi dito na ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at siya di kapanahunan. Yan. Manaway ka. So, ang salita ay merong kalinawan, merong conviction na sa bawat sermon dapat nakakommunicate sa salita ng ating Panginoon. At andun yung boldness sa pangangaral. No? Kaya nga po mahalaga na bilang isang preacher, siguraduhin natin na yung tinig ng ating Panginoon ang ating naipaparating kasi minsan sa church to po, hindi minsan ito naiiwasan, lalo na kung nagkaroon po ng conflict sa loob ng church, no? So, maging aware tayo dahil ang pulpito o ang pangangaral ay gagamitin lamang to proclaim the truth from God's Word nang merong kalinawan, merong katapangan at merong tinatawag natin na gabay ng salita ng ating Panginoon. So, pangalawa, yung prioritizing biblical accuracy over personal opinions. So, yung binabanggit ko kanina, no po, na sabi dito, dapat ang maging sentro po, ng pangangaral natin ay yung salita ng ating Panginoon. Doon sa sentro ng ating spirituality, ang pastor ay dapat iwasan yung tinatawag natin na personal opinion. Kailangan yung biblical accuracy na tinatawag at yung katotohanan na galing sa salita ng Panginoon. Ito tayo, pangangaral, at ang ating priority ay ibigay ang salita ng Diyos na nang naaayon sa nais ng ating Panginoon. Minsan, merong mga personal opinion tayo, pero hindi dapat talaga doon masesentro sa personal opinion natin. Kundi talagang biblically based yung salita na dapat marinig ng mga tao. So, mahalaga na i-prioritize nung isang mangangaral na ito po ay mai-deliver sa kanila ng naaayon sa sinasabi po na salita ng ating Panginoon. Dahil ang Biblia po
ay kailangang ma-interpret ng maayos at magkaroon ito ng kaliwanagan. Yung proclaiming the Word of God dapat malinaw na unawaan at ito po ay dumating sa nakikinig ng naintindihan nila talaga yung salita po ng ating Panginoon. Kaya po ang mapalad tayo dahil nagkaroon tayo ngayon ng ganitong mga uri ng pag-aaral. Kasi nga po, minsan sa tinawag ka ng Panginoon at minsan wala yung pastor, hindi ako ready. Ako po kasi noong time na nagsisimula doon po sa pangangaral, ako yung nangapa. Totoo talaga kasi wala pa naman yung ganitong mga pag-aaral ng araw. Yung mga nakaraan, medyo mahirap pag-aral dahil bubuno ka ng panahon sa Bible School. Bubuno ka ng oras, bubuno ka ng pera para ikaw ay makapag-aral. Pero ngayon, mapalad tayo kasi meron ng ganito, like NBS, na nagpapadaloy ng mga bagay na dapat gawin at mga bagay na dapat intindihin bilang mga pastor. Ano po? Kaya, sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ay nadodoon yung tinatawag nating kaliwanagan na pag-prioritize yung salita ng Panginoon, yung nais ng Diyos na mangyari, and proclaim the Word of God clearly and naunawaan talaga ng tao. So, biblically based lagi. Doon lagi tayo mag-uumpisa. Okay. Number 3, proclaiming God's Word with spiritual authority. So, dito po, kung ating makikita, na ang pangangaral ng salita ng Panginoon ay hindi dapat panggaling doon sa dahil tayo mahusay, kundi ito po talaga ay galing sa divine truth kay Jesus, doon sa salita po talaga o sa ating Panginoon. Siya yung tinatawag nating merong authority. Siya po yung dapat na mabigyan ng kapurihan doon sa ating mga ginagawang pangangaral. Sabi, share the Word of God according doon sa nais ng ating Panginoon at siya yung mabigyan ng kapurihan at hindi yung mga sarili natin. At dapat yung isang preacher ay depende sa banal na Espiritu Santo nang merong katapakan at merong impact sa tao. Siguro sabihin natin bakit mahalaga yung paghahanda? Bakit po mahalaga yung paghanda ng pagpo-proclaim ng God's Word? Bakit kaya ito kailangang pinaghahandaan? Dahil napakahalaga na parang tayo nag-review dahil tayo magtitake ng exam. Diba? Nagre-review. Kung ikaw ay nursing, magre-review ka nung iyong mga inaral. At ganoon din sa atin, kapag wala siyang inaral bilang isang nurse, wala siyang maalala pagdating doon sa kanyang exam. So dito sa atin, ang banal na Espiritu Santo ay magpapaala-ala sa atin. Siya yung magbibigay ng clear revelation. Papakita niya sa atin yung salita ng ating Panginoon ng merong katapangan. Papakita niya sa atin yung nais ng Panginoon na makarating. Kaya ang isang teacher ay nag-depend doon sa banal na Espiritu Santo. Kasi siya yung gumagabay sa bawat isang mga kaya po napakahalaga na itong ginagawa natin bilang mga lingkod ng Panginoon sa pagpoproklama o sa pangangaral ng salita ng Diyos, andun yung spiritual authority na nanggagaling sa ating Panginoon at siya yung nagbibigay ng tunay na kaliwanagan sa bawat isa sa atin. Okay? Next.
preaching as preparation and planning. Sabi ko, napakahalaga nitong paghahanda ng isang pastor. Kailangan sa isang preacher, nandoon yung kanyang consistent na pag-aaral, paghahanda para ito ay maging smooth, maayos. O, minsan, di ba, nasubukan na po ba natin na yung biglaang preaching, no? Yung bigla kang pinatayo. Nung maalaala ko, nung po ay nagsisikap, di pa na po ako totally na sa ministry, no? Tumasama lang ako kay Bishop, sa tito kong pastor. At pagka kami po ay pupunta sa Bible study, ito po yung karanasan ko, no? Pag siya yung tumayo, siya yung nag-MC, pag siya nag-MC, nako, kinakabahan ako. Sabi ko, nako, patay. Sigurado ako ang tatawagin ito kasi siya na yung nag-MC, siya na yung nag-song lead, siya na yung nag-gitara. Yun nga po, talagang tatawagin. Kaya ang ginagawa ko po noong panahon na yun, bago ako sumama sa kanya sa mga Bible study, ako muna po ay nagre-review. Ang ginawa ko po style noon, dahil wala pa nga po knowledge regarding po sa ganitong usapin, yung mga narinig ko na preaching, ina-adapt ko. Pero hindi siya naging reference siya. Ako na may narinig ako preaching ni pastor ganito. Halimbawa, naka-attend ako doon sa isang gawa. Narinig ko, siguro tutularin ko, pero hindi yun yung eksaktong gano'n. Kumukuha ako ng reference. At doon po sa harap ng salamin, isa nakakatawa. Nandun ako sa harap ng salamin at ako ay kinakausap ko yung aking sarili. Doon ako nag-preach sa harap ng salamin. Sabi ko nga para akong baliw na kinakausap ko yung sarili ko. Pero actual na ginagawa ko siya at ito sabi ko, gagawin ko kasi baka mas surpresa na naman ako. At gano'n nga po. Kaya kapag ako ay kasama, hindi na ako natatakot kasi nag-ready na. Kaya napakahalaga po yung paghahanda o pag-prepare ng ating mga sermon. Bakit minsan ay hindi, kumbaga, di ba, papansin natin bakit parang hindi powerful yung ating pag-preach, parang hindi kagaya ng dati. Kasi nga minsan yung kakulangan doon sa talagang paghahanda ng kanyang ibabahagi. Yung sa mga nakaraan ng mga panahon na naranasan ko, lalo pag yung time na talaga ito po ay maraming ginagawa sa ministry, nangyayari po yan po. So, preparing sermons with thorough exegesis. So, mahalaga po ito na ang paghahanda ng tamang ibabahagi ay nadudugo po yung involvement ng malalim na pag-aaral. Kukunin natin yung historical context, yung grammatical analysis. So, atin siyang titingnan, kanino ba ito sinasabi? Sino ba ang kapuso dito? Ano ba yung malalim na meaning noong salita ng ating Panginoon? Kaya mahalaga itong ginagawa nating pangangaral na i-examine natin yung every detail noong word, yung salita ng ating Panginoon. Kaya ako'y natutuwa kasi sabi ko, it's a blessing po na ang MBS ay lalo pang lubuin ng Panginoon dahil mas prayer ko mas marami pang makarinig. Lalo na po yung mga toro na wala nga po talagang time na mag-aral o kaya na doon sa malayong lugar na hindi kayang i-access yung Bible school. And this is the time na makarating sa kanila kung paano talaga sila matulungan na maihanda ang kanilang pangangaral ng merong kaliwanagan sa bawat nakikinig. Kasi ang audience ng isang pastor, hindi siya pare-parehas na
pantay-pantay ang kanilang mga kaisipan. Meron diyang sabihin natin mas matalino sa atin, mas mahusay sa atin, ano po. So dapat yung pastor na mangangaral ay nakapag-prepare siya. Naikanda niya at mahalaga na na-analyze niya yung bawat biblical context. At ito po ay yung process kung paano niya ito ma-interpret at yung text nito paano ito maunawaan pamula doon sa original meaning noong sinasabi ng Bible po. Kaya purihin ang ating Panginoon kasi tayo ngayon ay natututo. Personally, ako habang ako po ay nag-aaral sa NBS, no? Personally, natututo ako ngayon dahil in a way na kung saan ay hindi pala question yung wala akong time. Kundi ito na nga, inihain na nga sa atin yung MBS at natuturuan tayo ngayon. So sa pag-aaral, mahalaga ito, yung mag-prepare tayo ng sermon. No? Ano po, okay po yun, yung makakuha tayo ng mga tinatawag nating references. Yan, isa nakakatagot tayo ng mga references na nanggagaling po kay Dr. Meran. But siya po yung guys na pwede natin pagkakas. At sa paghahanda, kailangan talagang uupuan mo siya. Or siya talaga itututukan mo at pag-aaralan mong mabuti nang sa ganun po ay mas epektibo, mas malinaw, at mas malaki yung deeping at meaning ay napag-aralan natin yung kwento nung buuan ng salita ng Diyos, nung kapanahunan na kung saan ay kanino ba ito sinasabi at anong panahon. So, dito ko makikita natin na dapat maiayos ng isang mangangaral yung kanyang pag-deliver ng sermon. Kaya importante po yung paghahanda. Ako po, lagi ko sinasabi dun sa mga pastor na nag-invite sa akin, sabi niya, pastor, invite ka po namin. Okay, kung invite niyo po ako, bigyan niyo po ako ng siguro 1 or 2 weeks. Halimbawa po, kung invite niyo ako ng for example, ng 15 na second Sunday, sasabihin niyo po sa akin ng mas maaga. Kasi gusto ko po ay talagang napagkakandaan, napapag-aralan po upang sa ganun ay mas lalo pong mas epektibo po yung ating pangangaral. Amen? So, mahalaga yun. Di po ba, mga kapatid? Kayo po ba ay sigurado na ito ay nagagawa natin yung preparation? Yan. Po, andiyan pa po ba kayo, mga kamanggagawa? Sabi lang po kayo ng amen kung nandiyan pa kayo. Amen. Amen. Okay, so napakahalaga ng paghahanda ng isang pastor sa kanyang pangangaral. At ito po ay dapat talaga nating bigyan ng focus kung paano po natin ito. Meron tayong ginagawa na plan paano natin ito iaayos sa kabisihan natin, pero nakukuha pa rin natin na magbigay ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Importante yun, yung nakita natin, nabasa natin mismo, eye to eye na mismo siya ay ating natunghayan. Naalala ko po nung ako ay bago pa lang sa MBS, may time na nung yung amin pong apo ay si Baby Lem ay nasa ospital, isinilang siya, no? Nagkaroon ng time na yun po ay oras ng pag-aaral. Kaya meron akong post doon na kahit pagod, kahit puyak, talagang pagkarating doon sa hospital, uupuan talaga yung pakikinig ng Bible School at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi importante para sa akin na epektibo yung pagdating ng mensahe doon sa ating mga pinapangunahan o sa mga tupa na ating pong pinangangaralan. Bakit po? Kasi number 1, tayo muna yung unang minomold ng salita ng Panginoon when it comes in preparation and planning of God's Word. Tayo muna yung namomold ng salita ng ating Panginoon bago sila
At kapag ito po ay nag-manifest sa buhay natin at ito'y dumating sa kanila, nandyan po yung great impact nito sa buhay ng mga tao. Minsan, kita mo na tumutululuha nila habang nangangaral ka. O di kaya po, pagdating nung iyong pagkataas pangaral ay nadodoon na sabi si Pastor, talaga pong ang ganda po ng mensahe nito. So, importante sa bawat manggagawa ng ating Panginoon, yung preparation and planning na sinasabi nating paghahandaan. Okay, next. Planning messages that address spiritual needs. Yan. So, kailangan po ay nadodoon na makuha talaga natin yung tamang pangangailangan. No? At makita natin na yung sermon ay makarating, ma-transfer yung information sa kanila at ma-transform yung buhay nila. Yung po yun talaga yung pinaka-bottom line ng pangangaral, yung may impact doon sa tao. No? Na babalik at babalik siya sa simbahan. Bakit? Kasi natatransform siya, nababago siya. Yung buhay niya ay talagang namomold ng Diyos, nababago ng Diyos. Kasi nga, naibigay natin sila o na-deliver natin yung message na na-addressan yung spiritual needs noong ating mga tagapakinig. Kaya napakahalaga na yung message ay madala natin according doon sa leading ng Banal na Espiritu Santo at according doon sa spiritual condition na kailangan ma-identify yung kanilang spiritual needs. So dapat hindi masasayang yung bawat salita ng ating Panginoon na naway dumaloy sa bawat isa na natutuon na kayang baguhin ng Diyos, ng salita ng Diyos, yung buhay ng mga nakikinig. Yung transformation nito ay magmamanifest dahil pagbalik nila doon sa church, ay sasabihin, Pastor, salamat po kasi yung preaching nyo ay talagang na-motivate yung aking spiritual needs. So mahalaga ma-address natin yun. Doon natin siya madala. No po? Kaya nga sinabi ni Pablo na sabi niya, magtuwid ka, manaway ka, mangarap ka, ng may pagtityaga, pagtuturo upang maiayos yung buhay ng tagapakinig. Yan naman po talaga ang layunin na salita ng Panginoon. To know na yung truth ay madala sa kanila. And sabi nga natin, kapag nalaman natin, and if we know the truth shall set us free. Ganon din sa kanila. Kapag narinig nila yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon, na-address siya yung kung truth nag-manifest sa buhay nila, makakalaya sila. Kung ano man yung kung ano man yung bondage, the bondage of sin, the bondage of sickness, problem, o kahit anong bondage na ibinigay ng diablo sa kanila, at kapag narinig nila yung salita ng Panginoon, pwede silang lumaya at pwede silang mabago yung buhay nila. Kasi yung salita ng Diyos ay yung kanilang spiritual need ay atin pong nabigyan ng isang tunay na salita ng Panginoon na kayang magbago. Kaya mahalaga yung sinasabi dito na planning message that address spiritual needs. Okay? So next, sabi doon, practicing delivery for impactful communication. Mahalaga ito, mga kapatid. Makikita natin yung kalinawan ng salita ng Panginoon, yung accurate talaga yung salita ng Diyos. So magiging effective lang ito kapag ito po ay nadodoon yung magandang deliver o nadoon yung impact. Kaya mahalaga yung sabi ko yung ma-practice natin ito bilang isang mga ngaral. Kaya nga po sabi ko noon, ako yan nagpa-practice talaga doon po sa sa harap ng salamin. So
ito pumapasok po dito yung tinatawag nating public speaking. Kasi nung kami po ay nasa Bible School sa Labang Prize, tinalakay namin to, pinag-aralan namin yung public speaking, kung paano ka, the way how to deliver sermon, paano mo ito ibabahagi ng merong magandang impact and good communication sa tao. Mapag-aralan mo yung public speaking, paano ka magsalita. Kaya kami po nung nag-aaral ng panahon na yun, ay talagang kakaiba, no? Kasi talagang nagbigay ka talaga ng panahon at oras nung time na yun na physical talaga. Ano po? Ngayon, makikita natin dito yung pagkakaroon ng mahusay na o maayos na impact, good communication. Ito po ay ginagawa o pinag-aaralan o pinapraktisan o kaya po ay gagawa tayo ng kaparaanan paano tayo makapag-deliver sa kanila na nakukuha natin yung attention ng tao. Kasi iba-iba naman po tayo ng way ng pag-deliver ng preaching o ng pangangaral. Meron po, kaya po yung pulpit ethics, naalala ko, napakahalaga pala noon. Dapat na aralin talaga yung pulpit ethics. No? The way na kung paano ka mag-move doon po sa harap ng nakararami, paano mo kunin yung kanilang attention. No, minsan, gumagamit tayo ng mga physical content, illustration. Magamit tayo ng illustration. Kaya, I'm really blessed kasi nababasa ko yung mga illustration ni Doc, ni Pastor Rod, yung mga kwento ba, may mga kwento siyang binabahagi na talagang swak doon sa pangangaral. Bakit? Kasi isa rin po kasi yung nagiging gagamit-gamit yan para makuha mo yung attention ng tao, para magkaroon ka ng good communication sa kanila. Yung illustration, importante yon. Kasi the way na ipahagi mo siya, lalo kung with feelings, talagang bigay mo talaga yung kwento ng Biblia na merong feelings, no? Paano mo siya i-deliver, no? Paano mo siya iparating ng merong love, merong humility, at merong yung nasa isip mo talaga makuha nila yung pinaka-meaning ng salita ng ating Panginoon. So, sa ating tinatalakay ngayon, mahalaga po ito, yung ating ginagawa, paano mo siya harapin, paano ka maki-communicate, paano yung tono ng boses, di ba? Bisan makakapanood tayo talaga ng mga preacher, no po, na talaga naman yung swak kapag nakarinig ka talaga, sasabihin mo, okay, na bless ako. So mahalaga po yun, yung practicing delivery for impactful communication. Okay? So, next. Ako lang po ay magwa-water break. So kayo uminom muna po kayo ng inyong tubig. Medyo nangangati yung ating lalamunan. So, water break lang po ako saglit. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya Okay. Yan. Number 3. Preaching as power for transformation. Ito po yun, no? Napakaganda nito. Na yung pangangaral, sabi nga po ay nagpo-produce siya, sabi, producing life change through spirit-led preaching.
So yung power ng pangangaral ay hindi human effort, but ito nga yung trabaho o gawa ng Banal na Espiritu Santo. Siya yung kumikilos. Kailangan yung pangangaral ng mga lingkod ng Panginoon ay may mabago, mayroong mangyaring magandang bagay sa buhay ng mga nakikinig o mga anak ng Diyos. At ito po ay dapat mag-provide ng transformation at kailangan nito po ay naaayon doon sa gabay ng Banal na Espiritu Santo. Okay na po yung kung tayo ay mahusay mangaral, pero ang talagang bottom line po dito ay ang Banal na Espiritu ang nagkaroon ng trabaho kumpleto, yung conviction doon sa tao. Siya yung humingi po, siya yung nagtatouch ng puso ng tao. Bakit tayo sa pakikinig natin sa MBO? Diba? The Holy Spirit is moving. O gumagalaw siya. At nararamdaman natin kung paano tayo binabago ng Diyos. Bakit tayo yung mga pastor na nag-aaral? Pero nararamdaman natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo at tayo po ay binabago ng Diyos sa araw-araw. Amen? Kaya mahalaga ito, mga kapatid. Yung transformation, yung power na nanggagaling sa Panginoon ay maganap at mangyari. No? At dapat merong mangyaring magandang bagay doon sa tao na nakikinig. Kaya nga po, napakalaga nitong pagpaplano o pagkakanda ng salita ng ating Panginoon. So, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ay kayang maganap at mangyari. Isang halimbawa natin, si Paul. Yan, isa yan. Sa nakita natin kung paano siya po ay na-convert na talagang yung salita ng Diyos ay nag-remo sa kanya. Sa ating mga buhay. Paano kayo nakarinig ng salita ng Panginoon? Paano kayo na-born again? Diba? Siguro, nung time na tayo ay umaten sa isang gawain, sa isang process, nag-rema sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at nadudoon yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Naalala ko po nung ako ay 6 na taong gulang pa lang. Ako po ay kasama na talaga ng mga missionary dito po sa Bethel Bible College. Po. May mga missionary po diyang bumababa sa amin ng mga foreigner. At ako'y isinasama. At ang aking partisipasyon sa mga missionary ay umawit. Ako po yung taga-awit din na. Ako yung nagdi-deliver nung bago sila mag-preach, aawit muna ako. At doon sa akin pag-awit, kita ko, maraming nanay, maraming tatay ay lumuluha. At lalo na nung sila'y nakakapakinig na ng salita ng Panginoon doon sa crusade, ay dumating yung panahon na sila'y nakita ko sa loob ng simbahan. Kasi nag-rema, nagkaroon ng bunga yung kanilang pakikinig. Siguro isa tayo sa produkto noong crusade, noong revival, ng panahon ng araw na tayo po ay nakapakinig ng salita ng Panginoon at nagbigay ito sa atin ng transformation. Lagi ko naalaala yung naging worker po namin sa Nueva Vizcaya. Ito ko lagi si Pastor Matthew Jeremias Evangelista. No? Ang tunay niyang pangalan ay Jeremias, saka ang apelyido niya Evangelista. Ang nickname niya ay Matthew. Nung time na ako po pala yung nangangaral ng salita ng Panginoon, dahil siya ako'y matino, malalasing, talagang tinatakoy na sa barangay, ako'y nangangaral. Nakikinig pala siya, naririnig niya yung aking pangangaral dahil malapit na siya doon sa Diyos. At
naiinis siya. Naiinis siya kasi natatouch yung puso niya nung salita ng ating Panginoon. Kaya minsan, isang araw, nakakilala siya sa Panginoon. Kasi nung pinukwento niya sa akin, po, Pastor, nung kayo ay nangangarap, natatouch ko sa iyo. Bakit po? Kasi dahil ang sinasabi mo, ay ako yung, pero purihin ang Panginoon kasi nagamit po kayo ng Diyos at ako ngayon ay nakakilala sa hanggang sa siya sinama ko na sa gawain at nakakitaan ng potential na pwedeng gamitin ng Panginoon. At ngayon ay isang siyang pastor. Kaya mahalaga yung sa ating pag-deliver ng salita ng Panginoon na doon yung gabay ng Banal na Espiritu Santo. Next, providing application that challenge and convict. Yan. So mahalaga po ito na yung goal natin ay maituro. At kailangan din natin na magkaroon ng tunay na pagsunod doon sa transformation na sinasabi. So ang sermon dapat ito ay mangyari. Yung application ay mangyari. Nang sa ganun ay mas maranasan. Magkaroon talaga ng tunay na kahulugan yung na-provide talaga yung salita ng Panginoon sa atin dahil nga po meron itong dakilang aplikasyon na naganap. Kailangang mangyari ito sa buhay ng isang tao. Application and challenge and conviction. Okay? Next, persuading listeners to embrace biblical principle. So, ito yung sinasabi ko na ang isang preacher ay magkaroon siya ng tinatawag po na committed doon sa salita ng ating Panginoon na i-embrace natin yung biblical principle nito. Yung ating engagement sa kanila ay maganap o mangyari doon sa mga nakikinig. At kapag ito po ay nangyari sa bawat isang tagapakinig, malaki po yung impact, yung challenge, yung pong kanilang buhay ay makikita nating niya talaga nila yung salita po ng ating Panginoon. Amen? Kaya po mahalaga itong atin pong pinag-aaralan ngayon. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.